Hi po! Sa video na ito, ituturo ko naman sa inyo ang profitability and yung sales consistency na nire-recommend ko pagdating sa wholesale. So kung maalala ninyo, dun sa online arbitrage part, pinaghiwalay ko, may isang computation for profitability, tapos may isa na titignan mo yung consistency of sales. Dito pagsasamahin ko na siya kasi wala kang ibang choice sa wholesale, kundi tignan siya ng buo. So una, okay, aanhin mo yung malaking profit kung ilang piraso lang yung mabebenta mo kada buwan. Hindi ba parang mas maganda na kahit na maliit lang yung tubo, basta maramihan yung mabebenta mo kada buwan, di ba? Parang parang yung mga Chinese na nag-grocery kanila, di ba? Hindi ko alam kung kasabihan yun sa inyo. Pero dito sa amin, parang tubong incheck, parang gano'n sinasabi. Hindi pagiging racist yun kung hindi sinasabi nila na yung mga incheck, kaya sila successful kasi okay na sa kanila yung maliitang tubo pero maramihan yung ibebenta nila. Which is true, 'di ba? 'Yun ang concept ng wholesale basically, 'di ba? Tayong mga Pilipino nagtitindahan tayo, tingi-tingi. Sila they're thinking in wholesale, 'di ba? Grocery, 'di ba? So, ganun na yung kailangan na pag-iisip na meron ka pagdating sa wholesale. And then, another thing, I remember na sinabi ko dyan, hindi ko na binalikan yung mga pero ang sinabi ko is kailangan $20 and up yung mga products na hahanapin mo pagdating sa online arbitrage, di ba? Pagdating sa wholesale, wala na yon. Itapon nyo na yon. Even if it's a $5 product, okay lang yan. Okay? Ang mahalaga is may tutubuin ka and mabilis kang makakabenta. Okay? Ngayon, para mas maintindihan yung ibig ko sabihin, punta muna tayo sandali sa screen ko. So, eto tayo sa screen ko and then I have 3 examples for you. So, in theory na lang muna, hindi na ako maghanap ng source, okay? So, kunyari itong product na to, okay? So, sa online arbitrage, 'di ba? 74 units per month to. Tapos ang sales niya or ang seller niya ay 5 sellers na existing. So, ano yung ginagawa natin, 'di ba? Dinidivide natin yung yung units sold per month, 74 divided by, okay, 5 plus 1 is 6. So, 5 plus, divided by 5 plus 1, so 6, di ba? So, 6 equals, so, okay na tayo dyan. Masaya na tayo dyan, di ba? Online arbitrage, masaya na tayo dyan. Tapos, di ba, gusto natin na, AMZ Scout, titignan natin, kailangan may $3 tayo. So, kunyari, itong product na to, mabibili ko lang ng $5, okay? Kunyari lang, $5 plus, yung 150 na prep, tapos 50 cents na shipping and, placement. So, sabihin na natin $7 lahat, okay? So, pagdating sa online arbitrage, masayang-masaya na ako dito, okay? Tapos, ilang units yung mabibenta ko per month? 12, di ba? So, 12 times ilan yan? 459, okay? So, 12 times 4.59, okay? So, overall, makakuha ko dito ng $55.08 pagka nabenta ko yung lahat ng 12 units, di ba? Online arbitrage to, Ngayon, lipat tayo sa ibang example. Okay, so, syempre, by the way, bago ako lumipat doon, so, syempre, okay na sa'yo itong ganitong itsura ng Kipa, di ba? Na, yan, ganyan. Basta magalaw lang, okay na, di ba? So, okay na sa'yo yan na naglalaro siya ng ganyan, 100,000. Ngayon, tingin tayo dito. Isa to sa mga wholesale examples natin. So, dito, di ba? 13,206 units per month yung benta niya. Tapos, ilan yung seller niya? 5. So, plus 1, di 6. So, divided by 6. Equals 2,201. Wow, di ba? Tapos kunyari itong tubo mo na lang dito, wag na nating i-calculate Kunyari ang tubo mo lang dito ay 50 cents. 10% ROI. Sige na nga, fine. Mag-calculator tayo sandali. Hanap lang ako ng presyo na na kunyari 12 siya isa or something. Or teka lang, hanap tayo. Ayan. Kunyari yan, di ba? Kunyari ang total product cost niya ay $12. Okay? Tapos makikita mo rito na yung profit niya ay $1. Tapos yung ROI niya parang ang baba lang, 9.78 lang. 'Di ba? Kung tumitingin ka dito sa product na to in an online arbitrage view, okay, sa mata na online arbitrage ang mo. So, ikaw parang never mind. 'Di ba? Pero kung titingnan mo na 2,000 units, yung benta mo nito, 22, kamo na 2,200. Okay, yung 2,201 na yan, na kikita ka ng $1.17 times 1.17. Mas malaki, 'di ba? $2,575. So nakikita mo, yung ibig ko sabihin. So, pagdating sa wholesale, everything about yung monthly sales na yung per unit na na kikitain mo, you throw it out. Titignan mo na siya as a whole. As okay, I'll sell 2,000 units of this. So nakikita niyo, 'di ba? Mas malaki na yung profit mo kahit na mas maliit lang individually. Okay? So I guess yun yung yun yung pinagkaiba
pagdating sa online arbitrage, you look at each product individually. Pero pagka wholesale, you look at the product as a SKU, as a SKU basically. Pag sinabi nating SKU, yun yung 'di ba, yung type ng product na maramihan. Same product, maramihan. 'Di ba? You're looking at the bigger picture now dahil nag-wholesale ka na. So, tingin pa tayo ng isa pang example, okay? Ay, by the way, again, nakakalimutan ko ipakita sa inyo, syempre, yung consistency of sales nito, mas di ba? Yan yung 1 month niya, talagang magalaw na, and then mababa na, tingnan yung sales rank, naglalaro na sa hundreds, okay? So, isa pa dito, okay? Tingin tayo dito, ayan. Kunyari ito, $11 to, di ba? $11, wag ignore muna natin na variation siya, okay? Sample lang naman. So, kunyari ito, or actually, sige, fine. Variation na pala natin, fine. Ayan, variation, okay. ZH, okay? So, hanapin natin siya dito, ha? So, alam nyo na to, okay? Ngayon, kung ikaw nanonood ka rito, nagtataka ka, anong ginagawa niya dito? Anong ginagawa ni coach dito? Ibig sabihin, hindi mo pa pinanood yung mga online arbitrage na part. Panoorin mo muna yan, bumalik ka ron, kasi kailangan mo pa rin yung mga yon. Okay? So, hanapin natin yung ZH. Okay? Ito ba yan? YZH. KYZH. Okay? Tapos, ilang percent siya? So, 2.93%. Okay? So, 14,757 times, ilan yan? 2.93%. Okay? So, okay pa rin. 432 pa rin. Okay? Tapos, i-divide natin sa number of sellers. 6 plus 7. 6 plus 1 equals 7. Okay? So, divided by 7. Acceptable pa rin yan, I think. Pero, 61, lower end. I would prefer something na mas mataas. Pero okay na yan, okay? Hindi ko sinasabing you have to shoot very high. Pero, at least mga 60, pwede na siguro. Or 30 man lang. Sige, fine. Lower end, okay? Pero ako talaga, kung gusto niyo ng maramihan, shoot for at least 100, okay? Pero pwede na, 30, 60, bahala na kayo dyan, okay? Tignan niyo siya as a whole. So, kunyari ito, $11.93. Kunyari na lang na makukuha natin to ng $5. Okay, total. Kasama na yung prep and everything. Okay? So, kunyari $5 na siya lahat-lahat. So, dito, makakuha ka kunyari, hindi, masyadong malaki. Gawin natin 6. Okay, kunyari lang, 6 lahat-lahat. Ayan, okay. So, 7.46 yung ROI niya. Tapos, 45 cents per unit. So, kunyari yan, di ba? So, times 45 cents, medyo maliit, pero still, $27 pa rin yan, di ba? Na mabilisan na napaubos mo. So, kailangan yung i-consider yung bagay as a whole, kagaya ng sinasabi ko kanina. Okay? So, darating tayo mamaya sa variations, medyo iba rin yung tingin natin. Pero I hope you got my point dito na, na kailangan mo nang tingnan yung product as a whole. As, hindi na individually. Okay? Tapos, syempre, if you can try to shoot for a higher na, na sales per unit, then mas maganda. Oh, and another thing pala about wholesale. Since nag-wholesale ka na pala, yung sales equity, hindi na ganito dinidivide. Okay? So, di ba, all this time, balik tayo sa screen ko. So, all this time, ang ginagawa ko, di ba, ilan to? 74 divided by, saan na yan? Yan, 5. Okay? 74 divided by 5 plus 1, so 6. Pero pagdating sa wholesale, hindi na siya ganon. Okay? So, hindi na siya ganon. Ang gagawin mo is titingnan mo na kung alin dito yung mga FBA at sila lang ang kalaban mo. Hindi mo na kalaban ng FBM pagdating sa sa wholesale. Alam niyo kung bakit? Kasi pag wholesale ka, hindi ka na matatapatan ng mga FBM. Kaya mo na silang tapatan kasi nakukuha mo na siya almost sa same price na nakukuha nila kahit na mag-FBM sila. Mura mo na siyang nakukuha basically. Kasi syempre, 'di ba, yung online arbitrage parang kinukuha mo sa store, 'di ba? Di syempre may patong na yun lalo. Ngayon kukuha ka na sa distributor. Okay, so yung mga nag-FBM, malamang sa distributor na rin sila kumukuha. So konti na lang yung lamang nila sa'yo. So hindi mo na sila kailangang i-consider na kalaban. Okay? So ang gagawin mo na lang dito is silipin mo kung ilan yung FBA sellers. So paano nyo malalaman? Tignan nyo tong sold by niya. Okay? Saka yung ships from niya. Pag yung ships from niya ay Amazon.com, then FBA yan. Tignan nyo na ito sold by niya. So, Amazon Resale, Amazon yan. So, ito, ships from Eternity Essentials, sold by Eternity Essentials. So, FBM ito kasi ships from dito, di ba? Hindi Amazon. Ngayon, hanap pa tayo. So, I guess wala na. Tingnan natin itong isang example na to. Okay? So, Skyline. Ayun, okay, ito. Ayan. So, ito, FBM kasi kung sino yung seller, siya rin yung shipper. Di ba? FBM yan. Okay? Next, ito ay FBM din. Kasi kung sino yung seller, siya rin yung shipper. Ngayon ito, tingnan nyo, Amazon.com yung ships from, tapos CDD e-commerce yung sold by niya. So, FBA ito. Ito rin, FBA din ito. Okay, KFO Perfect.
or K for perfect, I mean. Tapos Amazon.com yung kanyang ships from, so FBA. So imbis na i-divide mo siya by 6, tingnan mo dito kung ilan yung mga sellers na na FBA only, 'di ba? Yun lang yung bibilangin mo. Or alam nyo ko na mas madali, kung meron ka ng Keepa, pumunta ka sa data, buy box statistics. Okay? Antayin natin mag-load. Yung mga may check lang, itignan mo. Okay, currently, yung mga may check lang. Ang problema lang kasi dito sa Keepa, the last 30 days, pwedeng hindi na pwedeng hindi na nakalista lahat ng nandito. Pero this could be a good thing na lang. Ito na lang. Either punta kayo dito, okay, kung gusto nyong maging I would say na kung pupunta kayo dito, ang kalaban nyo yung mga current, okay lang din. So, kung dito natin i-base, meron tayo ilang FBA sellers. 1, 2, 3. Meron pa bang iba? Tingnan nga natin current seller. 3. Current seller ay FBA din. So, 4. So, 4 sila. So, hindi divided by 6 plus 1, kundi 4 plus 1, di ba? Kasi 4 lang FBA. So, lalong lumaki yung sales equity nito, di ba? 14,757 divided by 4 lang yung FBA. 6 yung sellers. Tanggalin mo yung dalawang FBM, 4 lang ang FBA, tapos dadagdag ka, so 5. So, divided by 5, okay? So, 2,951 units na yung sales equity mo. Hindi mo nakalaban kasi yung FBM pagka nag-wholesale ka, okay? Tapos, pwede mo na siyang i-base dito, okay? Kung gusto nyo gamitan ng Keepa, I guess mas conservative kayo, okay? Kung ilan lang yung may check dito na FBA, sila lang yung kalaban, okay? Pwede mong i-disregard yung mga wala sa buy box kasi meron yung mga buy box ineligible. So, yung mga wala dito, pwede mong hindi rin i-consider. So, binibigyan ko kayo basically ng dalawang option, okay? And walang mas maganda dun sa isa, sa opinion ko lang, okay? Yung isa ay dito ka mag-base, bilangin mo manually kung ilan yung mga FBA offers at dun mo lang idagdag yung plus 1 na ikaw, or pwedeng pumunta ka sa Keepa sa data buy box statistics tapos the last 30 days. So, kung ilan lang yung may check ng FBA dito, yun lang ang bilangin mo. It just so happens na pareho sila dito So, balikan natin itong isang product na to para lang So, ilan yung nabilang ko dito na FBA? Parang wala yata, di ba? So, ito kasi Amazon to Amazon resale So, sino yung current na holder? Ayan, Serenity Kids. So, ibig sabihin, mag-isa lang niya, di ba? So, 13,206. Pero kalaban mo kasi si Amazon So, as usually, iwasan mo pa rin yung Amazon Pero kasi, kung dito ako magba-base, data, buy box stats. So ako personally dahil ako ay isang conservative na tao, okay, mas gusto ko na maging negative. Mas gusto ko maging pessimistic. Okay, ako ang pipiliin ko ay yung mas mababang sales equity. So hintayin nating mag-load to Pero anyway, habang naglo-load 'yan, so kunyari nag-manual ako dito, 'di ba? Sabi ko either bilangin niyo manually dito or tignan niyo yung Keepa dito. So ang sasabihin ko is kung ano yung pag-divide mo siya by the number of sellers, kung ano yung mas mababang number, yun ang paniwalaan mo. Ako, yun ang gagawin ko personally. Kasi nga, yun, conservative ako. Mas maganda sa akin na as always, makapaubos kesa may hindi ako nabenta. So, ayan, ito na, nag-load na. So, mukhang isa lang talaga, Serenity Kids. So, pag ganito, in theory lang naman, okay, in theory, so, ayan, isa lang yung kahati mo, 'di ba? Serenity Kids. So, 13,206 tapos papasok ka. So, ilan 'yan? Mga 6,000, 'di ba? 6,500 plus. So, isipin mo 'yon, 'di ba? Ang laki. Kasi hindi mo na kailangan i-consider yung mga FBM na kalaban. So, umiikot na naman ako, pero for the last time, sasabihin ko to, kasi super halaga nito. Tingnan mo yung product na in a per SKU level, hindi na individual units. Okay, tingnan mo na siya sa kabuuan. I-compute mo na yung tutubuin mo sa kabuuan kung masaya ka na doon. Hindi na ako magbibigay ng minimum price, hindi na ako magbibigay ng minimum ROI, hindi na ako magbibigay ng minimum na net profit. Okay? Kung hindi, ang mo is ilan yung mabebenta ko dito in theory per month and masaya na ba ako dun sa amount na yon. Okay? So, yun po ang sa profitability and sa consistency of sales pagdating dito sa sa wholesale, and I'll see you next video. Bye.